magandang umaga mga ka-chicken, no? Ito naman sa pen na to, pakita ko sa inyo yung mga binibreed ko na tryo muna, no? Para gusto ko muna makita yung production nila kung magtutuloy ako o hindi. So para di ganong sayang muna sa panahon at sa pagkain. Ito yung Melsim Gray ko. Kinross ko naman sa mga gray ni Marlon and ni Martin. Actually, ano yun two-way cross yun. Sweater to regular gray nila. Recommended by Ralph Bataan yan kay Ryan. Kita mo kahit di naman breeding season, subukan ko muna sila. Kuha muna ako ng sample, breed, tapos tingnan ko kung maganda yung outcome nila. Ito naman sa Pen 5, ito yung nabili kong sweater na dink kay Bicol Crown na imported. Tapos sinusubukan ko cross sa dink naman ni Marlon Escolin. 2 times winner na. Sinusubukan ko naman sa mga imported. Ito naman, Pen 6 natin. Binili ko rin sa Bicol Crown na imported na McLean Hatch. Meron din naman ako ng 3 times winner na galing naman kay Montero na super brown red. Sinusubukan ko lang din hatch to hatch kung anong kalalabasan nila. Kaya kung makikita nyo, puro tryo lang muna para hindi tayo magsayang ng panahon. Yung last pen natin, Pen 7. Ito yung nabili ko rin kay Bicol Crown na Randy Dvorsky na White Kelso line imported. In-outcross ko naman sa Makinilya line ko ng White Kelso ng Lionheart. Itong Makinilya line na to, 3 times winner, parati ko lang sugat. So kung makikita nyo, pungos na yun, nagamit ko na yun, 3 times winner. So sinusubukan ko, dahil pareho silang mga white-legged, mga pikom din sila, susubukan ko muna itong off-season breed bago ko tuloy yung breeding nila kung maganda siya sa imported. Ito pala mga ka-chicken, itong kukunin ng breeder ko pang isa na si Benji. Kararating lang kanina to, no? Regalo sa akin to ng kaibigan ko, si John Cano ng Babyface Game Farm. Humirit ako sa kanya ng Joe Good Gray. Ito, napakaganda. Napakagandang Joe Good Gray. Makikita nyo, hindi pa raw niya napupungusan to, kaka-harvest lang. Medyo titingnan natin kung anong pwedeng gawin dito. Ito yung line ko na radio na merong Kelso blood na line ang radio. Ito naman yung aking breeder na si Elmer, hawak niya yung ulit ng radio line. Kung makikita nyo, ang features niya, mahaba ang paa, mataas. Tsaka ang ang traits niya, maganda mag-break, madindin mamalo. Kaya medyo kumuha ko ng ganitong line. If ever in the future, pwede ko naman siya i-cross sa mga white Kelsos ko dahil nasa Kelso line ng radio, nasa Kelso family. Tapos ang features ng mga radio, banderahan siya, pakpak niya merong white hackle, tsaka straight comb siya. Kaya medyo interesado ko dito sa radio dahil maganda yung niya, yung height niya, high station siya, na pag bumangga siya, salto na merong dinampa sa ilalim. Tsaka straight comb din. Kung makikita nyo to, no, na to, broodstag ko to na early bird, na medyo yung lugo na siya. Kaya medyo hindi na maayos yung balahibo niya. Sa akin, magandang i-cross sa mga lemon. Yung mga offsprings nito, parehong-pareho lang din. Kung ano yung fighting style na iisa lang sa radio. Yung high station siya, tapos pagka sumalto, maganda mag-break. Okay, ipapakita ko sa inyo mga ka-chicken yung radio line na two-way cross na with lemon. Itong dala ni Elmer ngayon, ito yung radio na kinross ko sa lemon na. Itong lemon naman nakuha kong to from Dini Cuenca sa Talisay Bacolod. Kay Mr. Dini Cuenca. Mga lemon niya is good na pwedeng i-cross sa mga radio. Ang gagaling. Mas medyo nagkaroon ng magandang fighting style. Kung makikita nyo, no,
Ito yung, kita medyo nagkaroon na ng lemon sa kanyang color, no? Nawala na yung pagka-wine red niya. Ito naman yung mga pulet na lemon, kung makikita nyo, medyo pongka na siya. Straight comb, two-way cross na to. So sa akin, mas gusto ko tong two-way cross maglaro. Maganda umangat, maganda yung cutting, maganda na yung cross ng lemon blood niya. Kaya kung medyo sinubukan ko siya ng two-way cross sa lemon, kasi yung lemon merong gameness. Gusto ko makita magkaroon siya ng gameness niya. So kung titingnan nyo, no, mas maganda na yung itsura niya ngayon, no? Pati yung bullhen niya, oh, maganda na. So ngayon, itong two-way cross na to, never ko pang tinry ng three-way. Normally kasi nag-two-way lang ako dahil mahirap na laruin yung mga three, eh. Okay, thank you mga ka-chicken, no, sa mga viewers at sa mga followers natin sa Lionheart Game Farm. Next episode, meron naman ako sa inyong papakitang medyo kakaibang bloodline. Okay po mga ka-chicken, salamat po sa mga ating viewers, sa mga nanonood na ating channel, at lalo-lalo na sa mga breeders na tumulong sa akin, na mga nabanggit ko dito sa aking episode. Salamat sa inyo lahat.